Okay lang. Ano tawag ko sa inyo? Manang ah. Aileen. Manang. Sige, Manang. Aileen. Manang, taga saan po kayo? Saudi. Sa Saudi ka rin kayo? Mm. Mm. Saan kayo sa Saudi, Manang? Uy, ayoko ng panang. Mabaho mo ka ba? Ay, bata pa yan, sir, baby ah. Baby. Baby ba? Baby, saan kayo sa Saudi? Jeddah. Malayo sa kabila. Dulo-dulo. Riyadh yung Alcobar. Alcobar? Yeah, sa Calcopar. Sa kabila yun eh. Malapit kami sa Bahrain. Diyan lang nakikita namin Bahrain. Anong pong trabaho niyan? Cleaner. Ilang taon na po kayo? 35. Ikaw? 35. 33. Manang mo nga talaga, sir. Manang mo. Parang, wait lang, pailawin ko yung ilaw. Okay. Huwag mo nang pailawin. Maliwanag naman, sir eh. Victor. Ibay ka ba? Kasama sa Pilipinas. Ay, wait lang, sorry. Nawala kasi yung init kaya tumilim. Ilang taon na kayo dyan sa Jeddah? 3 years. 3 years. Ikaw na pala kayo, eksperensyado na kayo pala sa Jeddah. Nakakalabas pa nung ito lang sa loob ng bahay. Ano trabaho niyo sa Jeddah? Sa bahay. Sa bahay. Saan kayo sa Pilipinas? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ilocana pala kayo. Anong Nueva Ecija? Tagalog? Tagalog salita niyo, Ilocana. Tagalog nga, ikaw ba? Taga saan ka? Sa Cavite lang ako. 35 kayo. Wala po. Wala akong. Wala. Kayo pa ba may anak? Wala. Pa. Kailan uwi nyo? Kakabalik ko lang noong August 2. Ay, gusto. Magkakuan tayo, magkasalungat. Bakit? Kailan ka ba uwi? Kailan ka ba bumalik? Hindi naman ako dito sa Saudi. Sa pa ako. January 2026 ang uwi ko eh. January 2026 din yung tapos ng kontrata ko, pero baka April ako umuwi. Sana. Yan din ang bala ko. Same. Kung maganda yung pagbibigyan ng panahon, mga April, May din ako uwi. Ayun din yung target month ko na mag-summer sa Pilipinas. Mas maganda kasi summer umuwi kasi hindi hassle sa mga ulan-ulan. Ilan kayo magkakapatid? Ikaw ba ang panganay? Hindi. Dami. Di ba TJ marami? Normal naman. Kami madami naman eh. Oo, sa mama ko, 8 kami. Aray. Bakit may second branch pa? Oo, madami. Kaya pala may second branch. Sa inyo, 8 kayo. Same naman tayo. 8 naman kami. Pangilang ka? Pang-anim.
Sa Saudi, da, hindi pangalawang balik mo na yan dyan sa amo mo. Mm. Eh, di, ibig sabihin maganda yung amo mo. Gwapo. Sir, gwapo kayo bumalik-balik siya. Sir. Hindi sir, sintro kayo sa Oo, camera nga. sir, hindi kayo kita. Sintro ka sa camera. Hindi ba? Yan. Kasi nakasabit yun. Okay. Oh. Thank you. Ilang days yung bakasyon na 2 months din nung nakaraan. Almost, yeah. 4 days na lang para mag 2 months. So, Hindi na-enjoy mo pala yung uwi mo. Bakasyon mo pala. hindi ko na-enjoy kasi hindi umuwi. Alin? Wala. First Alin time mo na dito. sabi mo? First time. Nag-try dito. Kasi ito na lang yung wala na, puro rejected tayo sa iba. Alam mo naman sa Pilipinas, pag mag-apply, daming mga requirements. No, I mean, dito kay DJ. First time balik kay DJ. DJ. Oo. First time. Kaya medyo kayo nakabahan ako eh. Nakabahan. Hindi kasi try ako dito. Baka sakaling malami ang pag-ibig sa Pilipinas. Try natin dito. Kahit saan naman. Pangilan ko sa inyo, magkakapatid. Pangatlo. Ay, ibig sabihin may nag-aaral pang mga kapatid mo. Maliit pa. Hindi. Dalawa lang. Mag-graduate na yung isa next year. Dalawa lang yung bunso at saka yung magkasunod nag-aaral sila. Parehas na teacher yung kinukuha. Pero sa inyo lang yun. Sa inyo lang na sa 8 kayo. Ha? Sa inyo lang na 8 yun. Kami lang. Anong ibig mo sabihin? Di ba sabi po may ano ba yung pagkaintindi ko? Kasi parang may pangalawang asawa yung nanay mo. Okay? Tama ba yung pagkaintindi ko? Sabi ko madami. Ganun ba? Tatay ko, nga kami. Ah, 8? May 8 pang nauna. Kami yung last. Ah, Lami kayo. ganun ba? Kakapalit. Hindi. Akala ko kayo ang una. Kayo pala ang huli. Eh di ikaw pa pala nagpapaaral dun sa o tumutulong ka lang? Tulong lang kami magkakapatid kasi wala na si tatay. Paano ka ma'am? Nasinok? Ano? Sabi mo, akala ko na ano ka, paano ka na? Wala laglag kasi dual phone. Ah, okay. Wala kayong boyfriend sa naiwan sa Pilipinas? O may dati kayong boyfriend? Pilipinas? Meron, si Rio. Rio. Ayun ba yung una, Gigi? Oo. Speaking matter na. Kasi nagsumbong ako sa'yo eh. Hindi ko pa na-check pala sa spam message ko si Rio. Oo. Nag-PM siya ulit ma'am, si DJ Rio, sa'yo? Hindi, sabi niya pala, hello, nanonood ka din pala sa Wanted Sweetheart. Hello, followers ka din. Sweetheart, sabi niya. Hindi ko siya ilang. Okay. Oo. Pero ano yun, October 3. Oo. Siguro yung sumali ako.
Oo, kasi ibig sabihin sumali ka sa Wanted Sweetheart dito sa akin, dalaga ka. So binata po yan, mami. Kaya nag-PM po yan sa'yo kasi alam mo yon, yung makapasa ka sa taste niya siguro. Yun nga lang, pag yun kasi in-entertain mo si Rio at na in love ka na sa kanya, pagkatapos mong ma-in love sa kanya, biglang naglalaho kasi yan, ma'am. Masasaktan ka lang. Kaya ito na lang si sir. Maganda ho yan, pareho kayo na sa Saudi. Okay. Ano magandang bakasyonan sa inyo? May ka ba doon? May Wala mga pwedeng pupuntahan? Sa amin, Yeah. kung sa lugar namin mismo, actually wala. Pero, medyo malayo. Kasi sa amin boring dahil kaya nga nasa bahay lang din ako. Ako pa yung lumalayo. Malapit ba kayo sa bayan? Oo, highway nga lang kami. Along the highway lang din. Tsaka siguro 10 minutes before sa market. Lakad yun. Hindi. Hmm? Ano lakad yun? 10 minutes na yun o sakay? Saka yun na, syempre. Syempre pag mga lakad na yun, mga 30 minutes na yun. Medyo parang malapit lang pero Okay. Ano? parang isang barangay bago bayan. Kasi Abra first. Ito lang. Basta. Parang hindi ka taga Nueva Ecija. Hindi naman kasi ako kahit na tanungin mo ako sa part ng lugar namin, hindi ka naman masyadong alam. Hindi ka pala magala-gala. Hindi. Wala lang. Saan sa kan? Ikaw magtanong, parang naglo-loading ako eh. Huwag ka na mag-loading. Sige na, magtanong ka na. Parang anong bayan sa Nueva Ecija sa inyo? Malapit ba kayo sa Cabanatuan? Yun ang alam kong bayan diyan. Saka Malayo na. Nasa Gapan. jeep yun to. Malapit na ba kayo sa Nueva Vizcaya? Hindi, malapakalayo na nun. Sana silang. Saan sila? Ano yun, bundok na? Hindi. Hindi, Patag? malayo na yun. Malayo pa yung bundok. Yun na yun, paakit Hindi na yun. pa. Papunta ng Taya. Ang sa inyo? Hindi, yung sinasabi mong bundok. Ang mga bundok. Hindi, ibig sabihin medyo mainit-init pa yan sa inyo. Mainit? Oo. Kasi malayo sa bundok eh. Alam mo pag bundok eh, mas malamig sa bundok. Mainit. Mainit nga sa amin. Pero pumuti kayo Ha? Puti kayo, hindi kayo umutin. Bakit sa bahay lang kayo, no? Naglalabas eh. Hindi ka man lang kahit exercise. Ayaw kung hindi ka nag-exercise. Lakad-lakad. Pinapataba nga ako lalo ng amo ko. Tingnan mo umalis sila, iniwanan ako 3 manok. Kulang yun. Isa sang buwan. Hindi. 5 days lang. Hindi, ayaw ko lang nila talaga ayaw ko lang nila magkutuman kaya sinubrahan niya para hindi ka alanganin sa pagkain. Hindi na ako magtanong pala. Alin? DJ. Di ba na-mention mo before na regarding sa may autism? Bakit po? Alaga ako, parang na found out na ganun na pala yung alaga ko pero hindi nila sinasabi sa akin. Ngayon, nahihirapan ako mag-adjust. Pero ever since ikaw naman po yung nag-alaga sa anak nila?
Nung inalagaan ko kasi yung bata, napunta ako dito, 1-year-old and 2 Mm. months. Mm. So, syempre parang hindi kasi siya yung tipo na ang ginawa kasing pagpapalaki ng mga amo, pinanunood nila yung bata nang walang naririnig. So, Para parang sabi nung amo ko na lalaki, okay lang na panoorin siya na walang naririnig. So, parang sabi ko, ba't ganun? Paano makukuha ng bata yung surroundings or what kung walang naririnig? Like, di ba? Then, tapos yung bata, hanggang sa habang lumalaki na siya, hindi nagsasalita. Aha. Ilang taon na po siya ngayon? 4 years old. Pero ano siya, alam niya lahat, matalino siya in terms of everything. Like, sa mga animals, alam niya lahat. Nakapagsalita siya. Usap tayo na verbal, like, may gusto kong sabihin, na gusto mong dumede, gusto ko lang ito. Wala siyang sinasabi. Kaya parang, sabi ko, hindi ngayon inaamin ng amo ko kasi ako din mismo yung iniiwan sa akin yung bata, parang hindi ko na kaya, nananakit na siya, ganun. Kasi hindi niya masabi. Kaya parang sabi ko, gusto ko na sumuko. Kasi parang, alam mo yung lahat kasi ng bagay, sobrang bait kasi ng mga amo ko. Kaya lang parang lahat binibigay nila sa akin, gano'n. Kaya lang, parang pagka nandun na ako sa puntong mag-aalaga na ako, hindi na kinakaya ng utak ko ay, ako yung nahihirapan. Kasi yung bata, hindi siya talaga nagsasabi. Kaya lang, hihilahin ka na lang niya, gano'n. Sabi ko nung narinig ko sa'yo na, yun nga yung baby mo, sa babae, gano'n din siya. Diba? Sabi mo. Ayun nga po, ma'am. Pang ilang anak niya po ba yan? Pang ilang anak na nila? Pangatlo. Pangatlo, bunso. Yun lang po. Pero pinapaterapi po ba nila? Hindi. Actually, nung bago ako, pinag-aral na siya ng early age kasi nga, hindi siya talaga nagsasalita. Yung nagsasalita. Kaya lang hindi nga yung katulad ng ganito na tinatanong kita, may gusto ka, gano'n. Ganun po talaga. Ngayon po, sabi nyo, 1-year-old pa lang, ikaw na po yung nag-aalaga. Until now, nasubaybayan mo yung paglaki ng bata. So, parang, nung una, hindi naman nananakit po sa'yo. Diba? Hindi ka naman sinasaktan. Okay. Oo. So, way po nila yun na para pag sinaktan ka nila, bibigay mo yung gusto nila. Parang ganun. Kaya ang gagawin mo, yung manage mo paano po mula pag umaga hanggang hapon, hanggang bago matulog, manage mo. Pag nagtatantrums na yung bata, hindi ko siya kayang pigilin. Like, yun nga, hindi mo alam yung gusto. Kasi nga, hindi nga sinasabi kung ano talaga yung gusto niya. Kaya sabi ko, parang ang hirap pala ng may ganong condition na... Hirap po. Kaya mas maganda, agapan pa, no? Na magulang. Sabihan mo yung magulang kamo. Papaano nila? Ipapatherapy nila? Yung bata, naging ganon nung time na nilipat kasi ng eskwelahan yung bata. Ngayon nilipat. Yung mga surroundings niya and then yung mga bata na kasama niya sa eskwelahan is more than sa bata na alaga ko. Like, yung sa itsura, di ba, na minsan kasi na kita yun sa itsura ng bata kung talagang may special something sa bata. Ganun. Eh, yung alaga ko kasi hindi naman siya ganon. So, parang yung eskwelahan na maglagyan ngayon, ganon, na every time na ihahatid ko yung bata sa school, naririnig ko yung mga bata nagwawala, umiiyak. So parang sinabi ko nung sa amo ko na nailipat siya doon. Alam niyo, natatakot ako sa anak ko kasi natatakot ako na baka makuha niya yung surroundings niya doon, na maging ganun siya, mas lumala yung bata. Kaya nung nailipat sa eskwelahan na yun, parang doon na siya nananakit. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ganun-ganun eh. Kasi minsan nga, may times na iniiwan sa akin yung bata, hindi ko talaga kayang i-manage, tapos gagalit. Pero hindi ko gagalit amo kong lalaki kasi minsan, alam nila eh. Okay. Lalaki dito, tsaka yung sige, mamaya pag-usapan natin tungkol dyan. Okay. Si sir muna kausapin mo. Na out of place na si sir. Pero alam mo po yun kasi hindi pa ninyo naranasan magkaroon ng pamilya, anak. Kaya
Marami pa kayong pwedeng alamin. Ang hirap. Sige. Pag-usapan nyo paano kayo magkaroon ng anak. Sapatin mo ako sa gano'n bigyan mo ako ng advice. Paano ko i-handle yung gano'n. Oo naman. Mamaya, pwede ka tumawag after ninyo mag-usap ni sir. Okay. Sige na kuya, magtanong ka lang sa akin. Baka normal lang yun, hindi lang siya nagsasalita. Hindi Bakit normal yun. may findings na ba? May findings na ba? May findings na ba? May findings ba? Yun na nga. Yun nga finding okay. Kasi pamangkin ko, ganyan din. Hindi rin 4 years old na, hindi pa nagsasalita. Pero ngayon nagsasalita na. At saka kapitbahay namin dati. Tinerapi siya. 6 years old. 6 years old na nga yun, hindi pa rin nagsasalita. Pero ngayon dalaga na. Nung bata, 6 years old, hindi pa rin nagsasalita. Parang naghahampas din, saan sinakwento mo, ganyan din. Naghahampas. Pero ang sabi ni DJ na, pag hindi mo binigay yung gusto niya, parang nananak. Pero ngayon, okay naman sila. Pag inampas ka ma'am, wag kang magsabi ng ouch o nasasaktan ka kasi ano yun, wag mo pansinin, parang i-ignore mo lang yung pagka-pananakit niya sa'yo para hindi na gagawin sa susunod kasi ginagawa po nila yun, paraan po nila para ibibigay mo kung ano gusto nila. Tulad po na pwede mo pag isinaktan ka, pwede mo siya ihag o i-kiss, ganun siya. Nanay ako nagsisabi na namukha ako tapos sasabihin sa akin ng nanay, hindi daw ginawa sa kanya kahit kailan. O sa ginawa ko sa sarili ko. Pinapakita ko talaga, pinipicturean ko. Tapos nang babato ng pacifier, gano'n ay. Yun mahirap. Tsaka, hindi sila aware na masasaktan sila kaya hindi mo minsan hawak na hindi mo masabi na pag may nangyari ikaw ang sisihin, no? Kasi ikaw yung nagbabantay. Yun po yun. Hindi, ang kagandahan niya sa amo ko. Intindihan naman nila kung ano yung kalagayan ng anak nila. Kaya hindi ka naman nila siguro sinisisi. Rason na rin na binibigay nila kung ano yung pangailangan mo. Ganun po. Oo, hindi nila sabi niya gano'n. Na-appreciate niya. Appreciate you, I love you. Mababay sa akin kasi lalayas siya. Iiwanan niya anak niya sa akin. Ako yung may hirapan. Kasi natatamaan niya. Siyempre kahit na ibinibigay lahat sa'yo. Pag ako lang kasi dito kasi DJ, hindi ko nilalahat. Kasi alam ko namang maraming nanonood. Mga OFW. Hindi ko alam kung makakarinig. May mga amo kasi na hindi naman talaga nila sinasabi sa. Ma'am, pakiangat nga po ng cellphone mo kasi hindi maintindihan po yung busis mo. Para wala pa kayong headset. Wala kasi wala nga akong kasama dito. Kaya okay lang magingay ako. Nawawala kasi yung busis mo, putol-putol. Siguro natatakpan ng yung mic dyan sa puwet banda. Okay na? So at least naka-relax ka ngayon. Wala po yung mga amo mo, di ba? Oo, di ba naman yung alam kahapon? Oo, naka-relax naman kasi wala akong naririnig na sigaw ng sigaw. Sakit din sa ulo kaya. Pero hindi ako pumayat. Paano pumayat yan? Tatlong manok pa naman na, ano yan, buo, paalang, binigay sa inyo. Oo yun, sabi niya kasi, anong gusto mo? Gusto mo ba ng meat, chicken, fish, or what? Pinabili ko lang. Walang baboy. Walang baboy? Meron, ako. Parang alam mo namang nasa Middle East tayo, meron ba nun? Oo, meron nga dito eh. Eh, dyan yun, haram. Alam mo, dapat may respeto yung kultura.
Kahit na ano, dapat pag alam mong Muslim country, huwag ka nang kumain ng mga bawal na gano'n. Di ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi, sorry, hindi na mauulit. Totoo naman talaga, di ba? May kahigpitan ng mga bawal. Siyempre, once na, halimbawa, nahuli ka, kaso daw kayo yung mga ganun. Pag nahuli ka. College graduate po kayo? Hindi. Hindi nga ako nag-aral eh. Akala ko, kasi akala ko teacher ka rin. Kasi parang ano daw yung sinasabi, tinuturo sa bata. Hindi ko masyadong mag-gets. Katulong nga ako sa bahay, teacher. Wala naman yan. Wala naman sa professional na kung yan ang ginugusto mo. Ikaw ba, kuya? Graduate ka din ba ng college? Hindi. High school lang. Okay. Hindi kasama pala yung bata dyan, hindi. Wala nga akong kasama ngayon. 5 days sila na nasa Riyadh. Saan sila Kasi po? parang mag-move kami ng Riyadh. I don't know. Sorry at kayo. Naghahanap sila ng mga, ano, malipatan, gano'n. Ay, maybe. Alam, not sure. Baka magkita pa tayo, no, sa Riyadh, kasi may chismis sa amin na lilipat kami sa Riyadh. Next year. Hindi ako lumabas. Grabe naman yan, walang labasan. Oo. Hindi ko kasi hinihingi yung gano'n. Twice a month lang? Twice a month? Once a month? Ayoko. Pero may day off Wala ka? naman. Wala, hindi ako nanghihingi. Hindi, I mean, may day off ka nga. Wala nga. Pero di ba nasa kontrata natin yan? Ang mga katulong. Pero hindi ko yung tinanong. Pero pag gusto kong lumabas, pinapalabas naman niya ako. Ayaw mo lang. Sige, astos. Eh, Ano? Di lahat silang pamilya, lahat sila? Kuan sila? Mag-isa ka lang ba sa bahay? Mag-isa ko lang dito. Sa bahay. Ate, ano yung trabaho mo? All around ka? Lahat. Parang medyo mahirap ha. Paano ka magluluto kung nagbabantay ka ng bata? Natin sundo pa sa school, no? Oo. Oo, hatid ko pa. Napakalakas kumain ng travel, ng paghahatid dito, DJ, ng mga bata, ng oras. Like, aalis ka ng 7, minsan darating ka na 8:30. Layo. Pero may sasakyan naman, may driver kayo. Yun nga yung driver na kaya nawala yung paglabas-labas ko, hindi na ako pinagkatiwala ng amo ko. Sa driver. Kasi Ano, mukhang may Pilipino balak. din? May balak yung driver, ma'am. Ay. Ibang lahi. Pilipino. Indiano. Hindi. Pakistani. Ano po yun? Pinakitaan ka ng ano, hindi maganda, ma'am? Ano, kasi noon, last Christmas, lumabas ako noon kasama kay kaibigan ko. Nung time noon, sabi na, okay lang sa amo ko na hinahatid lang ako or hinihintay ako ng driver sa labas. Sakyan siya. Punta ako ng mall, gano'n. Tapos, nung pauwi na kami, sama ng tingin niya sa akin. Akala ko sa kaibigan ko may gusto. Sabi ko, may gusto kaya
ang driver ko, sabi ko gano'n kasi nagse-selfie-selfie kami ng kaibigan ko. Tapos nakangisi siya. Kasi sabi ko, ilapit mo na yung sasakyan malapit sa pinto Mall. ng mall. Ngayon, siyempre nakita niya kami, selfie-selfie. Sabi ko sa kaibigan ko, hintayin na kita masundo ng amo mo. Kasi yung kaibigan ko, sinusundo ka ng amo ng lalaki. Hindi ko naman sukat akalain, nagagano din ako na sabi niya, I love you, I love you. Tapos sabi, siyempre kinukuha niya yung kamay ko, nalalaban ako. Nung nalalaban ako, wala na. Touchy na. Nakipagmamalaki sa kanya, na-touch yan eh. Sa loob po kayo ng sasakyan, ma'am? Ay, tumawag ako. Hindi ko alam kung ang daming sa utak ko noon kung magna 911 ba ako or tatawagan ko yung amo ko. Nakatulog po kayo? Kasi iniisip. Hindi. Sabi ko sa kaibigan ko, wag mo akong patayan ng tawag. Nakarating ng bahay. Okay. Pero ibig sabihin, ano po yung dyan din sa stay-in din tulad mo? Kaya ngayon, andito rin siya ngayon, nandun sa sarili niyang kwarto. Ay. Hindi ako lumalabas talaga. Mag-isa ko dito, hindi ako lumalabas. Paano yan kung kakain ka, gutom na siya, ikaw yung nagluluto? Hindi ko naman siya pinagluluto. May sarili siyang luto ng pagkain. Talagang sayong-sayo pala yan, talagang 3 manok Loki Mansion. Tagapagmana ng mantis. Ano? Sige pa, kwento ka lang. Kwento ka lang. Ba't ako? Hindi ko. Maganda pala yung kwento niya. Kwento ng buhay. Huwag na, baka maiyak ka. Ano yun? Ang kwarto niya sa labas? Oo. Doon sa Sa labas. Ang pintuan. Yung labas ang pintuan sa labas. Sa labas din. Ako dito ako sa 3rd floor eh. Nag-isa ko lang dito. May sarili din ako kwarto. Ano yung bahay? Bahay? Bahay talaga, napakaluwang. Tapos ka pa naglilinis nun? Nilinis ko nga lahat eh. Parang hindi ko na-imagine yan Kasi nagbabantay ka pa ng bata. Ganun talaga yung buhay. Siyempre, kailangan mo maging, sabi niya, maging flexible sa lahat. Kahit hindi mo kaya, kakayanin mo. Dito naman kasi, pag sinabi kong pagod na ako, naalaw naman nila ako na magpahinga na. Yun nga, may mga pagkakataon na alas 4, alas 5 ng hapon, hindi na ako tinatawag. Tulog na ako. Mabait yan sila. Mabait sila. Kaya, hindi na rin ako, makareklamo. Yung sa bata lang mahirap. Oo, yun lang. Pero ngayon kasi, dahil nakikita nila na parang mas napapagod ako, hindi na ako masyadong nag-aalaga. And thanks God for that. Kasi parang... Sino nag-aalaga? Sila din? Yung nanay. Hindi ba nagkatrabaho ang nanay? Hindi, yung lalaki lang. Kaya pala makapagtrabaho ka ng maayos sa bahay. Ilang floor yung bahay na yan? Bali 4. Up in the, talagang isang araw nakakama mo yan? Natatapos maglinis? Sa first floor, once a week lang naman. Pero sa second floor, everyday yun. Lahat ng kwarto lilinisin ko. Lahat ba yun na floor na may tao yan?
Pero dito kasi sa akin, may isang kwarto dito. Basta sa loob na isang linggo, lahat ng lugar ng bahay, lilinisin ko na isang beses sa isang linggo. Pero yung second floor, lilinisin ko yon ng araw-araw. CR, tatlong CR, 4 na kwarto, isang sala. Hmm. Ganun talaga Paniwala, ang di ba? buhay. Kakayanin. Kaya, naku, naniwala naman ako kasi ikaw pa naman eh. Iiwanan kang 3 pirasong manok eh. Wala. Kaya nga nila ako Hindi ka pinapakain lalakas ng marami trabaho ko. Talagang energetic ka kasi sagana ka sa pagkain. Oo, sagana talaga. Pati kachichiri ako eh. Sila sumasagot eh. Okay lang yan. Basta walang kan. Ang tapos mo yung trabaho. Ayan lang naman yung kanila eh. Gusto nila eh. Magbibigay lang sila. Tapos basta trabahoin mo yung gusto nila. Yun lang naman. Kahit sa akin dito sa area ko, sa amin, sa trabaho namin, ganyan naman siya. Makuan sila yan, mapagbigay. Kasi May mga kasi amo masunod naman rin. talaga mapagbigay. Meron din naman talagang hindi. Totoo din yung mga nakakaranas ng hindi maganda. Totoo din yun. Mga pinagdadamutan ng pagkain. Totoo yun. Kasi na ano ko na rin yun. Kahit ako naman eh, napatunayan ko na rin yun. Kaya lang ibang lahi naman. Hindi ka naman din kapwa Pinoy o Pinay. Yung mga like, yung katulong ng amo ko, babae, yung kapatid niya, hindi siya ganito sa amo ko. Kaya pag bumibisita dito yung mga kapatid niya at kasama yung mga katulong, pinamimigay ko yung pagkain kasi alam ko yung sitwasyon nila. Minsan sila yung bumibili ng pagkain nila. Ano yun, mga African? Oo, mga itim. Talaga. Baka kanino lang kanyo namanay, sa tatay o sa nanay na madamot? Hindi ko alam. Kasi parehas namang mababait naman yung magulang ng amo ko eh. Hindi naman din sila malaman. Yan, may nakakita ng Kaya mga kasama ko yun sa trabaho. Hindi pwede kasi ako sa kwarto kaya walang ilaw doon. Isa lang kaya medyo madilim. Hindi ko kasi pinalagyan ng bagong ilaw kasi para medyo madilim-dilim. Kaya dito ako sa labas sa sala. Maya magluluto na yan. Maamoy kayo din na naman. kayo din na nagluluto. Oh, kami din. Di bago ka pa lang dito kung 2026 ka uuwi. Oh, nung January lang ako dito. Ay, ganun. Tapos, Yun na yun. Hanggang January ako. 2026 away ko. ito yung first time mo nag-abroad or sa ibang lugar na Oo, napunta? yan lang. Yan lang pinalad. Paswertihan lang, naswertihan lang. Kasi ilang taon na ako nag-a-apply. Yan lang ang sinwerte. Iba-ibang, doon tayo na kanina, swerte sa cleaner. Nag-a-apply din ako sa mga Europe. Wala, mahirap magsupag ka. At saka magastos. Hundreds. Yung mga magagastos bago ka umalis. Makakaipon ka na yan pang ano mo, pang ayos mo sa magandang or like sa Europe, ganun. Alam mo naman yung tatry, pero sa mga ganyang financial, hindi pa totally. Kasi alam mo naman ka natin dito sa Saudi. Hindi naman tayo skilled. Okay sana mga skilled. Madali lang makapag-invest ng ganung bagay.
Basta pahabaan niyo po yung pag-uusap ninyo, ha? Maraming salamat. Wala naman pang ginagawa si ma'am. Thank you. Kalahati na ngayon sa'yo. Sa'yo ko, DJ. Sige. Good luck po sa pag-uusap ninyo sa off-cam. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Thank Okay. you. Thank you.